po guys ang Sara Resign Rally. And hoping sana na magkita-kita tayo kung ano man pong petsa ang ilalatag nila. Pero I think ngayong buwan po ito, which is yung Resign Sara Rally bilang DepEd Secretary ng bansang Pilipinas. So meron na po tayong permit guys. And ngayon, papanoodin natin yung reason kung bakit nga po itinatag ang Sara Resign Rally. Hindi po natin to itinatag yung Sara Resign Rally because may galit tayo kay Sara Duterte. Meron po tayong nakitaang cause kung bakit gusto po nating itatag ang Sara Resign Rally, hindi po para makagante sa ginagawa ng hakbang maisog ng Marcos Resign. So ngayon po guys, meron tayong mga matitibay na ebidensya. So ngayon pinaliwanag na po ito ni Takero at ipapanood ko po sa inyo. So papanood ko, sabay-sabay tayong manood habang kumakain po ako ng pagkain. Anyway, panoodin natin to guys. Ito pinakamatibay ito na dahilan kung bakit dapat mag-resign na bilang DepEd Secretary itong si Sara Duterte. So, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan, kakampings ka man or hindi, boses natin to. Diba, pinapahamak tayo ni Sara Duterte, lalo na yung mga estudyante, kaya makinig kayo guys. Dapat lang, mararapat lang na mag-resign na nga itong si Sara Duterte. So ngayon, ano nga ba yung mga valid reason? Panoodin natin. Bakit na natin ito gagawin? Kung bakit natin gustong ipanawagan na magre-resign si Sara Duterte, no? So ito yung pinaka-reason natin. Actually madami to. So unang-unang reason kasi, hindi naman ito yung pinakauna pero ito yung isa sa mga reason. Ito kayo na lang mag-opinion, kukwento ko lang yung narrative nito, no? So ang gusto kasi ni Sara Duterte sa DepEd, so malinaw yung pag-resign ni Sara Duterte hindi bilang VP, bilang DepEd Secretary lang. Di ba? Ayan ang pinapanawagan natin, no? Resign Sara Duterte bilang DepEd Secretary. So ang unang din namin nagustuhan at malamang ayaw nyo rin dyan po sa 2,000 na nanonood ngayon is yung statement ni Sara Duterte last year na Sara eyes tie up with China on education tsaka youth development. Correct. Di ba? So nung 74th founding anniversary nga ng China, nagsalita si Sara Duterte ng Chinese, di ba, ng Mandarin, at ang gusto niya magkaroon po ng tie-up yung DepEd at saka yung China mismo. Pati youth development na para sa amin, hindi pwede yon kasi unang-una, iba po yung kultura ng China. Komunista po sila. Correct. Iba. Yon. Loyalists, and to show our support to the administration and to show our disappointment in Vice President Sara Duterte for her silence about the issue on West Philippine Sea. We believe that being the Secretary of Department of Education, the Filipino people have the right to know her stand on this matter. We also believe that the Department of Education has the jurisdiction to teach our young generation on how to protect and fight for our country and territory. So, trabaho niya yun. So, trabaho ng DepEd yun. So, yung pananahimik ni Sara Duterte, yung pananahimik ni Sara Duterte sa DepEd, pwedeng maka-apekto ito sa mga estudyanteng kabataan. Yes. Oo, na kasi ang kailangan kasi natin dito yung tawag nito, yung kalimutan ko na, patriotic. Yes. Dapat bata pa lang tinuturuan ng mga kabataan natin na maging patriotic. Dapat. Balik mo na sa patriotic lang. Pero sa ginagawa ng ni Sara Duterte, napananahimik. Balik mo na sa kanina, sa sa topic mo kanina. I-connect ko yung sinabi ko. Sige, yan. Sige, connect natin. Ayan. Yan. Yung tungkol tayo sa youth development. At sinabi niya to on Mandarin language, Chinese language. Di ba? Yan. So, anong connect? So, yung connect ganito. Yung ginagawang pambubuli ng China sa West Philippine Sea, hindi natin nagugustuhan. 'Di ba? Tama. Tapos ang China, bansa ng mga communist country yan. 'Di ba? So ayaw nila sila Sara, galit yan kay Sino ito? Si Makabayan Black.
Galit na galit sila kay Raul Manuel, mga komunistang Pilipino daw yung mga yan. Galit tayo sa komunistang Pilipino pero sa China, i-apply natin sa ating mga estudyante. Anong kalokohan yun? Hindi, ito. Tanungin natin mga viewer, pabor ba kayo dito sa gusto ni Sara Duterte na magkaroon ng tie-up sa education tsaka youth development, yung DepEd tsaka in China? Kasi sinabi niya yan eh. Ako guys, hindi ako pabor. Really, hindi ako pabor. Beside pa dyan guys, madami pa silang reason. So, i-continue natin. Mamaya magko-comment din ako after nitong video na to. Kumakain pa ako eh. Gutom kasi si Mima nyo. Anyway, go. Agree ba kayo doon dyan sa 2,000 na nanonood? Di ba? Meron pa, ito Senate flags 19K go student of senior high school voucher program. So kukwento ko muna to para sa hindi lang nakakaalam So kasi meron kasing voucher program yung K-12, yung grade 11 at grade 12. So ang ginawa ngayon ng mga private school para makapag-avail sila ng voucher kasi pera yan eh. Ang ginawa ng mga private school, nagpasa ng dokumento sa DepEd. Tapos naman itong DepEd naman, nagbigay na lang ng pera sa mga private school. So pumalo ito ng I think 19,000 na go student na nakakahalaga ata ito ng 17 billion ata kung hindi ko kakamali. Hindi ko na isama eh. So ang punto kasi dito, Mami Peng tsaka Al, itong trabaho na to, trabaho lang ito ng opisina. Trabahong administrative na trabaho lang to. Sa simpleng bagay nga, hindi niya ito nagawa, paano pa kaya sa mga ibang mas malaking bagay? Correct. So kayo ba, sa 2,000 na nanonood ulit, kayo ba, sapat ba na dahilan ito para i-push natin si Sara Duterte na mag-resign? Kasi ito, para sa akin, malinaw na kapabayaan ito eh. Ngayon lang po nangyari ito, 19,000 sa pamumuno ni Sara Duterte. So ito pa yung isa sa mga reason kung bakit natin pinupush tong Sara. Wait lang guys, ikat natin 19,000 voucher. Parang PhilHealth din yan. Diba? So mapagkakatiwalaan nyo ba? Yung isang namumuno na walang ibang ginawa, kundi makipag-rally na lang, sumama sa Marcos resign, tapos yung trabaho niya bilang DepEd Secretary, hindi niya nagagawa. Payag kayo nun? Tingnan nyo kapabayaan to. Sinusweldohan natin siya, pero yung trabaho niya, hindi niya ginagawa. Kaya nga, dapat maisulong itong Sara Resign Rally. And hoping sana na suportahan nyo kami, sumama kayo kasi boses natin to. 'Di ba? Hindi naman tayo yung yung binayaran, organic yung mga pupunta dito. Anyway, yun lamang po guys. Ito pa, continue. Push tong Sara Resign movement kasi itong billion of worth learning materials na naka-hostage sa Transpac. So kukwento ko lang to na hindi rin nakakaalam na nung panahon ni dating Pangulong Duterte, yung DepEd Secretary noon, meron siyang programa na magbibigay ng mga learning materials sa mga eskwelahan. So natapos yung termino ni dating Pangulong Duterte, hindi natapos 'yon. So ngayon yung warehouse na pinagbagsakan ng mga gamit, andun lang. Hindi na pamigay ni Sara Duterte. So ito, trabahong administrative lang naman ito. So ngayon ang problema dito kasi kontrata ito eh. May kontrata yung Transpac sa DepEd. So ang nangyari na nag-overstay yung mga gamit doon. So kailangan ng pambayad. Kailangan ng pambayad sa mga operation fee ng Transpac at hindi yan nabibigay ng DepEd. So ang ginawa ng Transpac, hinostage nila yung mga gamit. Grabe, no? Hanggang ngayon hindi pa rin tapos to. O akala ko ba magaling si Sara Duterte, bakit ito hindi niya pa rin tumatapos? Hindi niya pa rin magawa ng paraan to. Ito, according to COA, estimate at least 3 billion in public funds has been wasted due to negligence and corruption linked to the deal awarded to Transpac. The firm provided is incapable of delivering crucial learning equipment to public schools across the country. So, may problema talaga dito yung dating DepEd at ngayon dapat susolusyonan dapat ito ni Sara, hindi niya naman nagawa. So, meron 3 billion po na nawawala ngayon na nasayang sa kaban ng taong bayan. 'Di ba? So, akala ko ba magaling? Wait lang. Akala ko ba magaling? Yan yung sabi ni Takeru Miyamoto, no? Para naman sa akin, kayang gawan to ng solusyon. Kasi total, yung nagdaang administrasyon ay tatay niya. Kaya niya tong gawan ng solusyon. Ang problema kasi dito, guys, sabi nga nila, pag gusto may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, malaki po
yung naibawas kasi ang sabi dito due to corruption, 'di ba? Nagsabwatan yung Transpac at yung secretary noon. So which is na dapat sana ngayon sosolusyonan ni Sara Duterte na kaya niya naman sa totoo lang gamitin niya yung power niya, gamitin niya yung kapangyarihan niya. I am the Vice President of the Philippines and the DepEd Secretary. Kaya niyang gamitin yung power niya. Kaso hindi niya ginawa, mas inuna niya pa yung umattend sa mga rally, umattend sa Marcos Rizal, umattend sa mga pang-aaway. 'Di ba? Inuna niya pa yung mga bagay na hindi naman dapat inuuna bilang departamento head, chairperson ng Department of Education. Tapos inamin niya din noon na wala siyang background knowledge. 'Di ba? Sa pagiging DepEd Secretary, kumbaga naka-rely lang siya sa mga advisor niya kung ano yung mga dapat gawin. So malinaw yun guys na rason kung bakit dapat mag-resign na bilang DepEd Secretary itong si Sara Duterte. 'Di ba? Anyway, pakinggan pa natin. Akala ko ba top performing cabinet secretary base sa mga bayarang survey firm. so paano ba bago ko mawala isa pa. Ito yung isa pa Mami Peng, no? Yung isa sa mga malupit na ginawa ni Sara Duterte. Last year, 2023, kinaltasan niya yung mga teacher. Oh, yan, yes. Para bayad sa DepEd, no, bayad ng mga teacher sa GSIS, sa PhilHealth, at saka sa tax. 2023, hindi po yan na-remit ng kompleto. Yan o, COA, DepEd yet to remit 4.4 billion premiums, loan payment. So, paano sino magbabayad ng loan payment na yan? Merong tawag dito? Multa? Fine? Oo, may multa yan, may fine yan. May penalty. Oh. So, ito ba yung gawain ba ng isang matinong DepEd Secretary? Di ba? Nagtataka lang talaga ako kung bakit hindi na-highlight masyado to eh. Kapalpakan ni Sara Duterte to eh. Di ba? Diyan lang talaga nagtataka eh. So tapos ito naman ito namang isa COA flags DepEd over unauthorized bank accounts. So kasi yung DepEd naman kasi kumikita din naman yung DepEd, 'di ba? Kasi minsan may mga fundraising yung DepEd, 'di ba? So kumikita naman yung DepEd. So ang ginawa ni Sara Duterte, ito based on COA summary, at least 279 million in authorized bank accounts were being kept by the office of the secretary. So yung dapat na pera na kinikita ng DepEd na diretso dapat sa national government, merong bank account si Sara Duterte na dumidiretso sa kanya. So ang sabi ng COA, ibalik mo yan. Di ba ba to? Ibalik mo yan sa National Security, National Treasury. O akala ko ba matino? Ito pa yung malupit, di ba? Ang sabi ni Sara Duterte, gumawa siya ng memo na tanggalin yung mga poster na decorations. Kaya nga. Actually, hindi nga decorations yun eh. Mga learning materials yun na ginawa ng mga teachers. Pinatanggal niya sa mga wall ng mga classroom. Kasi nga distraction. Distraction daw. Pero dun sa bibi sa ulo. Bibi sa ulo okay siya. So ano ba yung mas nakaka-distract? Yung mga learning materials ba na nakalagay sa wall or yung mga bibi sa ulo? And then, Mami Peng tsaka Al, ang nakita ko kasi dito, kasi pag sinabi mo kasing tanggalin yung mga poster sa wall, kasama dyan yung picture ng presidente. Bawal din ilagay yung picture ng presidente. So kasama ba to sa Parang ngayon ang nakikita ko kaya mo pinatanggal yan kasi ayaw mo makita ng mga estudyante na yung presidente natin ngayon si PBM. Ito pa yung medyo isa pang issue ni Sara Duterte. So nung EDSA Revolution kasi, ang ginawa ni Sara Duterte, meron siyang DepEd calls for school activities about EDSA. So kasama dito yung dramatization. Guilty. Teka lang. Kasama dito yung dramatization nung EDSA na ito naman ay usaping politikal. So ang ginawa ni Sara Duterte doon, nagkaroon ng parang program sa mga public schools, sa mga student na sige gumawa kayo ng dula, gumawa kayo ng dramatization na buhayin ninyo yung diwa ng EDSA. Yung huli na lang. Kasi base kasi sa constitution natin, 'di ba, yung cabinet secretaries na parte nga si Sara Duterte dapat, 'di ba, the cabinet secretaries act as the alter ego of the president executing. So, dun ba sa ginagawa ba ni Sara Duterte na alter ego siya ng presidente? Nagagawa niya ba 'yon? 'Di ba? So, diyan na papasok dito yung tungkol sa dapat ang tinuturo kasi ang gusto ng presidente magkaroon ng information, ng tamang information sa West Philippine Sea.
So dito pa lang hindi na rin naituturo sa mga bata yung tungkol sa West Philippine Sea. So hindi siya nagiging alter ego ng presidente at yung isa pang pinakamalupit dito, bilang alter ego ng presidente, napaka-unethical na pupunta ka sa rally na yung panawagan is bangag ang presidente at saka BBM resign. Correct. Ito, yung alter ego. Alangan naman kasi pag sinabi mong alter ego, kumbaga party mo eh. Ikaw yung maharap bilang presidente. Alangan naman kung alter ego ka, ang lumalabas doon, presidente ka. Tapos ikaw mismo yung pupunta doon para pabagsakin ka. Parang ganun. Diba? Oo. So ito yung isa sa pinakamabigat. Actually guys, may idadagdag din ako. Kasi parang pang not enough pa. Bilang isang DepEd secretary, parang napakawalang hiya naman na ipapagamit mo yung eskwelahan para po sa mga prayer rally na hindi naman po nakakatulong sa mga kabataan. Kita niyo yan? Ano yung nakalagay dyan? Support Kibuloy. Ito pa, may isang pang-picture. And ito pa. Kitang-kita nyo naman na pinagamit niya ang eskwelahan para sa napakawalang kwentang prayer rally. Diba? So, papayag kayo nun, guys. Yung mga anak ninyo nag-aaral. Yung mga anak ninyo na ang isip nyo pumunta sa eskwelahan para matuto. Pero, ganito guys, papayag kayo nito? Napakawalang hiya. Napakagrabe yung pambababoy. So ngayon nga po guys, sinabi ng ating presidente, di ba, na kung dapat tatanggalin itong si Vice President Sara Duterte, dapat meron daw malalim na dahilan. So ngayon, ito guys, ito yung pinakamalalim natin na dahilan. Which is yan po guys yung pinupursue natin. Malay mo, hindi lang siya mag-resign, bagkus tanggalin talaga siya bilang DepEd Secretary. So hoping sana guys na lahat tayo makiisa, lahat tayo makikooperate. And syempre natin to boses natin to, 'di ba? Yung kabataan, pag-aaral ng kabataan, tapos tayo din yung nagpapasweldo sa kanila. So malamang dapat sa atin yung sa atin yung simpatsya ng mga politiko na 'yan. So ito na nga po guys, hoping sana na sumama kayo. Magkaisa tayo para sa sa ating bayan. Boses natin to, and nakasalalay dito guys yung kinabukasan ng kabataan. So ito na nga po guys, yung prayer rally, rally, Sara Resign rally, gaganapin po sa harap ng DepEd doon sa Pasig. Pero update ko na lang po kayo guys